go! Ligo na tayo. Yon! What's up nga pala sa inyo mga kabiyahe? Nandito nga pala ang kabiyahe mo, kabiyahe nila, kabiyahe ng marami lahat. Kabiyahe TV! Panibagong araw na naman ang ating vlog sa ating buhay MC Taxi. So meron na tayo unang customer sa ngayong araw na to. Time is 11:25 PM. So gabi tayo. Gabi tayo bumiyahe ngayon na naman, syempre. Iwas tayo sa mga traffic, sa mga init, yan sa tagal ng oras. Nabot ako kahapon ng halos alas 7 ng umaga. So napakahirap din talaga ng mga ganong oras dahil sobrang traffic. So yung 20 minutes mong biyahe, naabot siya ng 42 minutes. Ganon siya katindi. Dapat mabilis lang ang biyahe, kaso nga lang syempre pag umaga talaga yun ang nangyayari. So syempre another vlog, another kwentuhan at kulitan tayo. Sunod-sunod ang ating blessing na biyahe. Syempre hindi tayo sa zero, lagi tayo mahigit 1,000. So yun, maganda naman, nakapagpadala tayo sa pamilya natin. Syempre, nakakain din tayo. Yan. Yan, daming issue ngayon na nagaganap. Lalo na yung mga road rage na yan, di ba? Meron na namang panibago. Si Joyride naman ang involved. Saka isang coaching may baril daw. Yun, parang kala mo may baril. Yun nga nagkakaroon na ng kapangyarihan, di ba? Upang yun nga lang talaga sabi ni Robby Padilla, di ba? Pag nagkabaril ka, hindi kapangyarihan ng baril. Gunggong! Parinig kita sa mukha eh! Ano niya, solid, saka kinancel ang hanap. Ang galing! Ang galing! Solid mo, Jongs. Alam mo yan, nakakatamad. Ay, nako. Solid ang mga customer na nagka-cancel ng mga andito na, tinext na natin eh. Diba? Hindi talaga, may mga ganun talaga siguro tao na hindi makapagantay. Siyempre nga naman, nagmamadali sila. Pero tinext na natin, di ba? Papunta na tayo, malapit lang tayo. Tapos pagdating natin, kinancel na naman. So, sa buhay. Salamat sa'yo. Unang booking natin, cancel. Di ba? Ganong kalupet ang mga tao sa bayan ng Pateros. Malapit na, dito na tayo, kinancel pa. So, yan. Solid. Okay, hanap tayo ng potential customer natin na ibang customer naman na much better. Ayan. Yan. Tuloy-tuloy lang tayo mga kabiyahe. Hanap tayo ng potential customers natin sa ating paglalakbay. Ayan. Angono, Rizal. Port ng San Roque. Pwede yan. Pwede. Unang bira, long ride pala. Diba? Ayan. Potential customer natin napalitan ng malupit at pinalupit na Hermosa dun. Port, diba? Bila diretso yan. Si Uy, so patanga talaga to si Uy. Ma-under na ako lahat eh. Jesus.
customer natin, Pateros hanggang Angono, 208 ampere. So yun mga kabiyahe, nagbabalik tayo ngayon. Nahatid na natin si customer sa Angono, Rizal. Ang pinakamalaking desisyon. Ay putang ina, meron oh. Pakainta. Oh. Gago. Meron. Huwag ka nang mag-cancel. Yun. Akalain mo nga naman. From Pateros to Angono, Rizal. Tapos Angono, Rizal from to Takainta, 'di ba? Ganun tayo kaswerte ngayon. So okay 'yan. Kasi inaasahan ko pag pumunta ka sa lugar na 'to, awit. 'Di ba? Wala na makukuha masyado kasi sa anong oras na. Pero di natin inaasahan, meron tayong makukuha. Yun. Napakaswerte. So, ibig sabihin, yung babaybayin natin papunta doon sa potential natin na lugar, meron tayong bayad. Yun, mga kabiyahe, magandang araw sa inyong lahat. Nandito ang kabiyahe mo, kabiyahe niya, kabiyahe ng tito mo, tita, tito, lolo at lola, kabiyahe mo TV. At nagsasabing, ride safe lang palagi and pray before you start the engine. Yan, tayo ay magdasal mabuti bago natin na paandarin ang ating mga motor para sa ating biyahe. Yan, tama yan. Kaya tayo ay magpakabuti kasi balang araw tayo din ay mamamatay. So kaya Gago! Kuya, saan ba dito yung China Bank? Ano ba yan? China Bank. Kaya na bang ano? Ay mo yung... Dito lang. Sa lugar na to. Doon ang China Bank? Ah, okay. Salamat. Dalawa China Bank dyan? Sangono. Oo, sa Angono. Dito kasi sarado na yung ATM dyan. Dek, yung ano lang, pipick up lang ako eh. Ano nga, wait. Ay, 5 Don Benito. Ano nga, highway nga. Dito sa kabila. Oo. Ah, okay. Ah, okay. Ha, thank you. Wala, galing na ako dito kanina. Jennifer po. Okay ka na, ma'am? Ang solid magpagas dito kasi mura ang gas. Yan. Sumolid, mas mura talaga kaysa dun sa Manila or saan ka man pumunta, Pasay, 'di ba, Mandaluyong, Taguig, Pateros or Pasig. So mas mura talaga dito sa Angono or Taytay. Yan. Sa mga kabiyahe natin, pag kayo ay napunta rito, make sure na nakapagpagas na kayo dahil nga murang-mura ang mga presyo ng gas dito sa Angono. Full tank agad ng tangke nyo dyan, mga chong, mga brother. So atid natin si ma'am, balikan ulit kayo after this. Oh. Bumabalik ka sa 500. 500. Teka. Na meron? Sige. Tres. May tres ka na lang. Bigyan ta 400. Ano yung ano ko sa'yo? Tres. Tres lang ba? 3 pesos, oo. 5 lang. 1, 2, 3, 4. Thank you, thank you.
So yun, na-drop na natin ang ating customer. Pangalawa. So, ano ba to? Ano pa siya? So yun, na-drop na natin si Madam. Kahapon, medyo maganda biyahe natin. Saka, di ko na malayan, naka 1,350 na pala ako. Kahapon, 1,350. So, minus mo yung 250. So, 1,100 pa din, di ba? Not bad. Nakala natin is matumal, pero binigyan tayo ng magandang end ng ating biyahe. So, one solid pa rin. Ano ba ang mga issue natin ngayon na pwede natin papag-usapan bilang isang MC, taxi rider. Ayan. Ito na yung mga ano natin. Yon, Rendon Labador. Ang motivational speaker is nawalan ng Facebook and TikTok. Diba? Sobrang lupet. Siguro di na kinaya ng Facebook at TikTok yung mga prinsipyo ni Boss Rendon Idol Motivational Labador. Yan. So maraming natuwa at maraming natuwa at nag-celebrate. Bakit kaya? Di ba? Maraming natuwa at nag-celebrate na nawalan siya ng nawalan siya ng Facebook page at YouTube at TikTok page. So, syempre medyo maasim yung ganung tagpo, di ba? Syempre nga naman, pinaghirapan mo yon kung marami ng followers. Pero dahil siya ay motivational speaker, chicken lang sa kanya yon, nuggets kumbaga. Kung gusto niya gumawa ng panibago, hindi sa mukha niya o hindi gamit ng mukha niya, pwede, di ba? Kasi mababandulit siya yata pagka ganun eh. Pag ginamit niya ulit yun, patuloy na ginamit niya yung mukha niya sa ano yon, eh siguro sa sobrang hindi na matake ng mga tao ang kanyang mga pinagagawa at pinagsasasabi at pinagmo-motivate. Yun. Oh, weather lang naman yan. Eh, di ba? Kung di naman siya nagganon, eh, di okay pa din naman yung kanyang YouTube page or mga platform. So, yun, natuwa ako kay sinabi ni Kiko Matos, talagang minura hype eh. Kaya, ganun talaga. So, yun, buti tayo, di tayo ganun na mga klase ng nag-upload sa YouTube. So, hindi naman tayo yung vlogger talaga. Nagagawa lang tayo ng mga video talaga eh, ng mga buhay natin bilang isang MC taxi. Naglilibang lang tayo. So, di natin alam kung magkakaroon ba ng halaga ang mga pinagagawa natin sa buhay. Tulad ng paggagawa natin ng video, upload natin sa mga Reels, YouTube, yan. Sooner or later, malay natin, di ba? Sabi ko nga dati at sabi ng mga ibang tao, ang malaking YouTube or Facebook page, nag-umpisa yan sa pinakamaliit. So kung walang 1 million, walang 10 million, di ba? Kung hindi nagsimula sa umpisa o sa maliit. So yun, sana suportahan natin ang mga tulad nating mga vlogger ko, no? Sabi ko nga, hindi naman ako vlogger. Kumbaga magawa-gawa lang ako ng video, nagtitrip lang tayo. Yan, sana masuportahan lagi ang ating mga misyon sa buhay. Magbigay ng aliw o katarantaduhan. Yan. Mga pakwela yan. Mga tips o information na magagamit natin sa buhay natin. Sa buhay ng isang MC, taxi rider. Yan. May mga tips, check out nyo yung mga video natin, yung mga kung paano mag-top up, di ba? Magkano kinikita ng isang MC rider pag masipag ka sa ganitong oras, kung ilan pa. Tapos yung mga tips sa mga gustong mag-apply ng Joyride, syempre Joyride ang app natin. So yun ang natin isasangguni natin syempre. So yun, meron din namang mga nakikita si kabiyahe na
na deactivate. Yan, ayun ang mga kinakatakot ng isang MC taxi tulad natin, tulad mo at tulad ko syempre. Kinakatakutan natin mangyari sa atin yung ganon na madi-deactivate ka syempre. Unang-una, para kang pinatawag ng principal o dean sa guidance counselor, di ba? Parang ganon ang datingan. Paputang ina, ano ba to? Intercom mo. Yan, pag pinatawag tayo, unang-una hassle na sa trabaho natin or sa biyahe natin, 'di ba? Kung ano-ano pa ang yung magiging problema. So, dapat lang talaga wag kang gumawa ng problema kung ayaw mo magkaroon ng problema. Ganun lang naman kasimple 'yon. What? Bro, what are you talking about, man? Huwag tayo makipag-away sa customer. Diba? Murang... Ano yun natin sila. Pero wag natin face to face. Yan. Pag wala na sila, murahin. Hindi naman. Ilabas yun lang yung sama ng loob nyo. Pero pag wala sila, syempre, hindi naman pwede na sa mukha mo nila. Talagang i-report ka niya. Yung mga iwan gamit, laging i-check. Ipapaalala nyo sa customer. Diba? Pag nagpalagay kayo, ma'am, ipaalala mo sa akin, baka makalimutan ko. At makalimutan mo. At least dalawa kayo. Pag nakalimutan nyo pareho, kasalanan nyo na yon. Kasalanan din ng customer yon. Diba? Kaya paalala mo lagi. Pag magpaiiwan ka ng mga bagay-bagay na ipaalala. Laging magpaalala. Yan. Tapos meron tayong issue. Yan na, punta na kay Tulpo. Diyos ko po. Nawalan ng wallet sa bag. Yan. So, honest lang talaga. Kung wala naman, baka lang na misplace ni customer. Ako po, syempre. Abalang matindi. Pati dun sa rider. At pati kay Tulpo, dinamay nyo pa sa abalan nyo, syempre. Yan yung honest lang. Baka mamaya ma-misplaced, tamang bintang, or kaya ginawa naman talaga ni rider, o di natin masasabi kasi may mga fake rider din na nagsusuot ng meron nga ng getaway ng hold upper di ba? Sang joyride. Pero hindi naman siya talaga joyride. Di ba? Nagsuot lang siya. Malay mo may ganon, hinabal yung tao tapos masamang intention pala ang gustong gawin, di ba? Yon mga kabiyahe, sana maging aware tayo sa mga ganung bagay kasi sayang naman ang ating mga pinagagawa o ating pinaghirapan bilang isang rider kung ganyan ang mangyayari. So sa mga customer din naman talaga dapat alam mo kung ano yung mga gamit mo, saan mo nilagay, ganyan. Siyempre, kung maaari, kung ayaw mong ipahawak sa kanila, huwag mong pahawak. Ayun yung pag sinabi ng rider na dito kung ma'am bago siya ilagay, ay hindi, wag po, meron pong at least okay lang, di ba? Wala nang cheche boreche, at least okay lang yon na hindi namin hawakan. Kasi minsan kailangan namin ilagay sa harap. Bakit? Syempre hindi tayo makaupo ng maayos, di ba? Hindi komportable ang ating pagmamaneho. Yan, lalo pag may backpack sa likod, tapos nakasakay ka pa, tapos nakasakay pa ako. So ano na mangyayari sa atin, kapatid? Para tayong tanga sa kalsada, syempre, hindi tayo komportable sa ating pagmamaneho. Malay mo, mairritable ka ba? Saka natin mabangga tayo, di ba? Hindi, ayaw natin ng gano'n, mga kapatid. Mga kabiyahe, yan. Sabihin natin, kung ayaw ni customer, why not? Coconut, di ba? Di wag. Pero kung ipapanhintulot natin, syempre, alagaan natin kung ano yung ipinahawak sa atin, syempre. I-handle natin with care. Parang itlog yan, pare, di ba? Na hawakan mo na parang itlog. No? Hindi mo pipisilin. Kumbaga, i-prepare mo siya. Gago! Itlog para hindi mabasag. Yung ibig sabihin, yung pati si Tulpo nananahimik dinamay-damay nyo, dami-dami problema sa Senado, di ba? Yan. Yung mga kabiyahe, mga issue na pwede natin pag-usapan. Siyempre, wala naman ako kausap dito, kundi mga yung manonood sa atin. Yun lang naman din. So,
Comment down below kung tama ba yung mga pinagagawa o pinag-aaksayahan ng panahon ng mga senador, di ba? Yung mga ganyang issue, pwede, pero yung kasambahay yun, eh dapat ang tutukan talaga. Tamang-tama yun, dapat yung mga taong yun, papanagutin talaga. Dapat yun kung magpalit sila ng posisyon eh, di ba? Boss. Ayan. Wala pa gapang? Ako pateros hanggang Angono, may nasakay ako eh. Pagdating ko ng Angono hanggang Kainta. Tsaka tsambahan ko yun. Sabi ko, tangina, kaysa pumunta ako dito nang walang sakay, okay na may sakay. Tsamba, Angono. Oo. Saka kinuha ko lang yun kasi mura gas dito. Pag dun sa Taguig, walang nga gas eh. 67. Ako, pas pinakamura sa kwan. Commonwealth, 59 lang. Ayun na maganda, Commonwealth. Yung uno. Uno fuel. Doon nga ako nagpa-gas ngayon dyan eh. 62? 63. O, 59 lang sa Commonwealth. Ito sabi ko, galing. Kaso nga lang, layo. Be, pag napadpad ka doon talaga. Kaya ako, kinuha ko yung Angono eh, dahil Isipin ko yun. talon-talo tayo sa talaga, Ano tayo sa dapat? sa gapang. Yung kahapon, nakinita ko 500 sa gabi. 200 yung gas ko. So, 200 na tira yung naging akin doon. Sa biyahe mo kapon. Oo, kagabi, kasi umuwi ako. Alas 2, natulog ako. Tulog din ako hanggang alas 6. Ako, bumiyahe ako alas 10. Tapos nakauwi ako, mag-aalas 7 na. Nakaano din ako, 1.3 eh, 1.350. Wala eh, puro gakang ako eh. Dito, yung last ko, sabi ko hindi ko nakukunin. Nandun ako sa East West Bank. Kita mo yan, tatlo sakay pa lang to. Alas 8:30 ako lumabas. Oh, putang inang yan. Text ako galing, sa oras kalahati ako doon. Wala. Bumaba ako ng Baclaran, simbahan. Sa oras, wala rin. Wala din. Baba ako nang papunta sa amin, sa Pandakan. Yun, nakakuha ako papuntang Taguig. Taguig dito sa Dikaho. Ano oras ang garahe mo niyan? Mamaya niya, alas 5. Alas 8 ka nagsimula? Gabi, dito. Ako nga, alas 11. Tatlo na, naka ako. 2 pa lang. Yung pa sa akin, sabi ko ba ito? Puro gapang inabot ko eh. Kaya pag puro gapang ako, pag napagpunta ako na sa amin, sa Pandakan, umuwi na ako niyan. Oo. Tapos lalabas ako, alas 6 na umaga. Oo. Oo. Dito, napadpad ako dito. Puta, di ko alam na na-complete ko na pala yung una ko. Ngayon, pag pindot ko, nakuha ko pa. Wala, galing ako doon, kinuha ko dito. Dapat pauwi na ako ng Taguig eh. Kaso nga lang, yung alas 7 na yun, par, walang traffic. Dati dito, pag Oo, Yerte. tangay na dilubyo. Traffic na traffic. Daming traffic dito. Sabi nga nung customer eh, asan ka na kuya? Wala niya, 15 minutes. Nakarating ako sa kanya, 15 minutes. Malayo. Hindi oo, saka malayo. Saka na-accept ko nga siya. Hindi ko naman dapat i-accept, pauwi na ako eh. Kala ko kaka-cancel na lang eh. Sobrang tagal eh. Sabi ko, nasa kabila pong ilog ako eh. Dapat pauwi na talaga ako. Uwi mo. Taguig. Balike! Kala ko nga kahapon, wala talaga eh. Puta, pagkakwenta ko nung mga nasa 1.3 din. Balike! Tapos na mo, madaling araw ka, launa na yata ako, buhay na ako. Makakuha ka lang ng pangkain, pwede na kung tinatamad ka na eh, no? Pangwa na rin, pagbaho ng anak ko. Oo, pwede na. Labas ako ng... May trabaho ka? Wala. Meron? Yun, nagbabalik nga pala tayo ulit mga kabiyahe. Siyempre, shoutout kay Kuya. Hindi ko nakuha yung pangalan niya pero shoutout sa'yo. Na video natin si brother. Nagkukwentuhan nga kami na merong isang kalunos-lunos sa balita, di ba? May siguro kalat na rin naman sa social media kasi ngayon ko lang din nakita yan na merong isang inagawan ng motor yan sa may Ortigas. Eto sa binabaybay nating na to, Ortigas papuntang Antipolo sa pataas.
So, yun yung mga pinupuntahan ng mga rider eh, parang papuntang Antipolo proper. Yun, doon sa pataas na yun. So, hinabol ng pulis, ibinarandal lang doon ng karnaper. So, yun nga, sad to say nga talaga sa mga putang ina talagang mga magnanakaw or mga karnaper, no? Grabe talaga kayo mga chong. Dapat yan pag nahuli, binabaril sa harap ng maraming tao. Ganun ang punishment dapat sa mga ganyan. Kasi sobrang, tingnan mo, gumagahol na sa buhay yung mga pinag-aanohan. Sa bagay, wala namang pinipili, no? Pero, ibang-iba di ba? Sila Robin Hood, di ba? Ang inaano nila yung mga tiwali, di ba? Yun ang pinagkaanohan nila ng pinagdanakawan nila, mga tiwali, mga gahaman, binibigay sa tao. Pero yung gantong klaseng act o mga karnaper talaga, wala talagang pinipili, no? Kahit parehas nilang sait sa buhay, talagang wawalang niyain ka. So yun, yun ang talaga, ingat, dobling ingat, dasal syempre. Mag-invest na rin kayo ng mga ganito, security na camera, kasi syempre kahit papaano nagkakaroon ng seguridad o kung ano man threat, pwede mo siyang at maalarma yung publiko, di ba? Ayun nga, ayun sa mga buhay ng inang taong yan. Sa bagay, pag namatay naman kayo, sasabihin nyo naman yan sa Panginoon kay God. So siya na mag-decision sa inyo kung saan ba kayo, So yun, mag-ingat lang tayo, doble ingat. Siyempre ayaw natin ng mga ganyang balita kasi siyempre bumabiyahe nga tayo, lalo sa gabi. Yan. So wag naman dumating sa point na magkaroon ng armas ang mga joyride or mga rider na tulad namin, mga at tayo magkapatayan na lang, di ba? Mahirap naman din yung ganun. Kaya sana mag-ingat-ingat pa rin tayo syempre. Yan. Ayan ang mensahe ni Kabiyahe. At sana maging ligtas tayo sa mga bagay-bagay. Maging ligtas tayo sa mga bagay-bagay na nakakaptan na harap natin. So yun, dasal lang talaga tayo, yun lang talaga. At least nakuha ni brother yung motor niya, so hindi naglaho na parang bula. At sana mahuli yung mga putang inang yun, di ba? Yung mga putang inang barilin sa ulo pag nahuli sa harap ng maraming tao. Execution, punishing, di ba? Ayun talaga ayun talaga ang kailangan sa mga putang inang yun. So yun, syempre laban tayo ng parehas, di ba? Tingnan mo kami, putang umakahit kami ng umakayod. Merong matumal, merong hindi. So palit tayo kami, kayo hold upin namin mga putang ina nyo ngayon, di ba? Siyempre, ano makaramdaman nyo? Wala niya, baliktad hinold up yung hold upper. Kinarnap yung karnaper. Ayun ang malaking kaululan, di ba? Ayun ang malaking karma, no? Putang ina, karnaper ka, kinarnap ka. Hold upper ka, hinold up ka. So yun, kaya natin ng mga mga kabiyahe. So mag-ingat-ingat tayo lagi. Brother, yun, sana tuloy-tuloy pa rin tayo kasi ginagabayan pa rin tayo yun sa mga kapulisan natin. Sana mabigyan ng protection, di ba? To protect the Filipino people. Nga, di ba? Ang sabi ang kanilang goal or ang kanilang tawag dito, battle cry, or anong tawag doon? Parang anong tawag doon? Putang inang yun, kasabihan. To protect the Filipino people. Yan. Sa pulisan syempre, good thing din doon dahil hinabol ng mga pulis daw yon, kaya iniwanan. So nakita lang din natin sa Facebook, sinabi lang ni brother, yun, shoutout sa'yo brother, sana is yun nga, tumamasa tayo ng biyahe syempre, palag-palag lang sa mga bagay-bagay. So hanap pa tayo ng prospect natin sunod. So yun, balik ako kayo ulit. Yon! What's up sa inyo mga kabiyahe? Nagbabalik nga pala ang kabiyahe mo, kabiyahe nila, kabiyahe ng marami lahat.
At kabiyahe ng lolo't lolo mo, nanay, tatay mo, tiyahin nyo, tito nyo. Kabiyahe TV, sad to say na naman, another sad to say. Na-cancel ang booking natin papuntang Taguig. Hanggang ngayon wala tayong nakuha. Na-cancel ni customer, tapos yung inulit namin, sa iba na siya na pumasok. So hindi para kay kabiyahe talaga ang booking na yon. At sa magandang nangyari doon, walang pumasok, simula lang na-cancel yon. Ganon katindi ang nangyari sa atin ngayon. So pauwi na tayo ng bahay natin. Yes, sana may makuha tayo dito sa may gate 3 Bayani Road. Sana meron tayong makuha dyan sa Loton, mga uuwi na call center. Sana may makuha tayo dahil sayang naman ang pinagantay natin. Pero kung wala, all goods, magpapahinga na tayo and then babakbak na naman tayo mamayang hapon. Tapos bakbakan ulit na naman, another episode, another kulitan at another vlog ni Kabiyahe TV. So hanggang dito na lang ang ating vlog. Kung umabot ka sa oras na to, maraming salamat sa iyo, kabiyahe. Lagi mong tatandaan, pray before you start the engine. Ride safe lang palagi. Enjoy ride lang sa kalam. And peace out.